Tama, sa palagay ko kinakailangan nating tumayo habang binabasa natin ang kanyang salita. Ganon din ba ang iniisip nyo? Kaya sige, tumayot na po tayo pansumandali habang binabasa natin ang kanyang salita. Babasa po ako ngayong gabi para sa aralin sa kasulatan na makikita sa aklat ni Isaias sa 6 na kabanata. Makinig pong maigi. Noong mga araw na mamatay ang Haring Josias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog, mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa'y may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, "Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, at ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalhatian, at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana. At hinipon niya niyon ang aking bibig at nagsabi, "Narito, hinipon nito ang iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis." At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susuguin ko, at sinong yayaon sa ganang amin?" Nang magkagayoy sinabi ko, "Narito ako, suguin mo ako." Iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Ama, sa aba, ang pakiramdam namin katulad sa naramdaman noon ni Isaias. Sa aba namin, sapagkat nakita ng aming mga mata ang hari, ang Panginoon ng kalwalhatian. Pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, dahil may proseso ng paglilinis ngayong gabi na di lang ang aming mga labi ang maihipo, kundi ang aming mga puso't mga kaluluwa. At lilinisin kami mula sa lahat ng aming karumihan, dahil hayat tunay kami tumatahan sa gitna ng mga tao na may maruruming labi, at kaya ang aming mga labi ay ganun din na di malinis. Dalangin namin na ang dakilang Espiritu Santo ay bababa at ihipuin ng aming mga labi at aming mga puso ng pahid ng apoy ng Espiritu Santo mula sa dambana ng Diyos, at lilinisin po kami mula sa lahat ng aming kawalan ng pananampalataya at pagdududa upang siya'y pumasok at manahan sa piling namin. Dahil iniibig namin siya, at amin siyang pinapupurihan, at amin siyang sinasamba. Dalangin po namin, Ama, na sa gabing ito, kung mayroon man sa dako rito na di pa nakatatamo ng naglilinis na hipo na yon ng dakilang Espiritu Santo, ang apoy ng Diyos, ay sa gabi pong ito, ang gawa na ito'y may pangyari sa kanila, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Hinihiling po namin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na. Ngayon, ako'y susubukan kong magpalabas ng maaga. Ayaw ko pong mapalampas nyo ang Sunday School. Ngayon, di malaking bagay kung ang mapalampas nyo ay trabaho para sa isang araw. Di masyadong malaki ang mapapalampas nyo. Pero napanatili ko po kayo hanggang alas 9:30 o parang ganon nung isang gabi. Pero huwag kayong magpalampas ng Sunday School. Ano man ang gawin nyo. Ngayon, ang paksa ko sa gabing ito ay mga impluensya. Kung gusto nating basahin ang kwentong ito, bumuklat lang tayo sa 2 mga kronika, sa 26 na kabanata, at mababasa niyo ito roon. Ito pong si Josias ay isang kabataang pastol. At siya, sa 2 mga kronika 26, ang sabi sa atin doon, siya raw po ay pinahiran upang maging hari sa edad na 16. At ang tatay ni Josias, isa pong makadiyos na lalaki. At ang kabataang ito ay isang mabuting tao. Yamang may mga magulang siya na makadiyos, ginagawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon. Ngayon nalalaman natin na madalas, iniisip ko sa panahon ngayon, ang pinakamalaki nating problema sa totoo lang, na ang inakala nga natin, itong pagkadelinkwente ng mga kabataan, ay delinkwenteng mga magulang talaga, delinkwenteng tahanan. Ang ating mga kababayan ay naalihis na ng husto mula sa mga bagay na dapat sanay doon sila nanatili. Ang iglesia ay naging malahininga o malamig,
at ang mga bata ay nalantad tuloy sa sanlibutan. Ngayon, puspusan ang pagpapalabas ng Hollywood ng mga pelikula at mga palabas sa telebisyon at kung ano pa na hindi man lang sinasala. Ang mga pagmumura nila roon at ginagamit pa nga ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At nung araw ay mali para sa mga bata sa mga holiness na kaiglesiyahan na manood ng sine o palabas na pelikula. At ngayon, si Satanas ay parabang nakakalamang na dinala niya yon sa loob ng bahay sa anyo ng television at tapos wala man lang pangsala at kung ano pa. At yun ang paraan ni Satanas kaya unti-unti siyang nakakapasok. Katulad na lang ng mga tubogan na padaos-dusan nung araw. Marami sa inyo ang di na siguro yung naaalala dahil bata pa kayo noon. Dati, yun ang libangan para sa mga bata. Uupo ka roon sa iyong tubogan at magpaparagos-ragos ka sa buong paligid. May butas po roon, isang tubo. At magkahamunan ang isa't isa. Titingnan kung sino doon ang may lakas ng loob na makalapit ng husto sa butas. At pagkatapos ng ilang saglit, wala kang kamalay-malay, dumaos-dus ka na pala roon. Ganun po ang kasalanan. Huwag kayong magpalaro-laro doon. Huwag niyong subukang tingnan kung gaanong kalapit ang magagawa niyong paglapit doon. Ang tingnan niyo ay kung gaanong kalayo ang magagawa niyong paglayo mula roon. Kita niyo? Huwag kayong lumagay sa alanganin. Kung lalagay kasi kayo sa alanganin, di ko gustong malagay sa alanganin. May isang matandang lalaking Scott daw, isang beses, ayon sa kwento-kwento, napabagtas daw noon ng isang bundok at naghihintay raw ang mga karwahe. Bawat isang lalaki doon ay gusto siyang isakay para bumagtas. Sabi ng matanda, ang gusto ko ay yung pinakamagaling na tagapagpatakbo. Sabi nung isa doon sa kanila, bueno, kayang-kaya kong magpatakbo ng 6 na ulo ng kabayo maski todo ratsyada pa yan at 10 pulgada lang ang agwat ko sa mismong gilid ng bundok na yan. Kaso kapag nahulog, kamatayan ang bagsak. Sabi, magaling po akong magpatakbo ng mga kabayo. Tapos maingat pa, sa palibot niyan, maski 10 pulgada lang ang agwat ng mga gulong ko, at di ako mauhulog. Sabi nung isa pa doon, kaya kong higitan yan. Kaya kong magpatakbo ng 6 na pulgada lang, o 4 na pulgada lang ang agwat, at di mauhulog. Sabi nung matanda, ikaw naman, Ginoo. Sabi, bueno, wala po akong alam dyan. Di ako ganyan magpatakbo. Dumidistansya ako mula sa bangin. Sabi ng matanda, ikaw ang maghatid sa akin. Ganon nga, yun ang napili. Wala po ito sa kung gaano bang kalapit ka makadidikit at kung gaano ba sa isip mo na kampanting-kampante ka. Ang dapat nga'y lumayo ka mula sa kasalanan sa abot ng makakaya mo na pagdistansya. Talagang dumistansya ng gusto, palayo sa abot ng makakaya mo. Di yung sasabihin, bueno, kaya ko naman ito. Di naman ako mapapahamak gawin ko man ito. Bueno, kung questionable na ang isang bagay sa isip mo, huwag mo na lang itong gawin. Saan man na questionable, lumayo kayo mula rito. Pagkatapos, makikita nyo, mabubuhay na kayo ng ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang bagay na questionable, kung may bagay na questionable, haya't iwanan nyo ito. Huwag na huwag po kayong aaligid sa palibot nito ano't anuman. At iniisip ko po na sa maraming pagkakataon, ang mga magulang ang nagpapabaya. Alam ko na minsan, may iba pang mga bagay tulad ng eskwelahan at mga bagay-bagay. At hayan din na ang Sunday School kasi halos kalahating oras lang o 1 oras lang kada linggo lang ng umaga at ang mga batay nasa sanlibutan sa natitirang mga araw ng sanlinggo. At mas marami ang isinisiksik sa isip nila at higit sa naituturo ng guro. At maraming beses, napakaraming beses po talaga, yung guro'y makakatanggap ng lathalang aralin kada sangkapat ng taon na magtuturo siya doon ng pahapyaw habang nilalagyan niya ng kolorete ang kanyang mga labit, nag-aayos ng buhok. Tapos ahayaan ng mga bata na sagot-sagutan yon sa abot ng makakaya nila. At pagkatapos sa tahanan naman, ang mga batay wala man lang natatanggap na kristyanong pagsasanay maski katiting. Si nanay kasi nasa lakwatset nakikipaglaro ng baraha at kahit si tatay ay nasa lakwatset nasa palaruan ng bowling at maging si ate ay may lakad kasama ang kung sino-sino't sakay sa modernong auto at heto nga kayo. Kita nyo? Ano, saan pa ba tayo? Saan pa ba tayo babaling? Kayo'y sadya pong ano lamang, kalunos-lunos. At pagkatapos, masusumpungan natin ang resulta ng lahat ng ito. Hayan si Bunso, parot parito sa lansangan, sakay sa kanyang motorsiklo. Ato, hayat ang ilan sa kanila naro't naglalaro ng golf, at ang iba'y naglalaro naman ng bilyar, at kung ano na puro paglilibang, at ang iglesya ay pinababayaan lang ito. Madalas kasi, hayat may lupon sila doon. Kung yung pastor ay may matamaan lang na munting sensitibong bagay na kontra sa kanila ng konti, o may masabi lang tungkol doon, yung lupon nga'y isusumbang siya agad. Ititimbre ang kanyang pangalan sa punong himpilan, at ang pastor ay ititiwalag. Kaya nakita nyo, nagiging hanap buhay na lang, sa halip na maging pinahirang lingkod ng mga ngaral ng ebanghelyo. Kita nyo?
Ganon nga, ito'y ginawang bagay na lang na sang-ayon sa kagustuhan nila. Naging isang hanap buhay na lang. Titiyakin nila na makakapanatili sila roon, natatanggap ng disenteng ikabubuhay. Pakinggan niyo, kapatid, ang Diyos ay mahabag nawa sa tao na katulad nun, na ipinagbibili ang kanyang pagkapanganay para roon. Pakinggan, ang kailangan natin ay mga kalalakihan na magagawang panghawakan ng Ebanghelyo na walang takip-takip ang mga kamay, na kung anong denominasyong guwantes ang isusuot. Talagang ipapahayag yun sa paraan ng pagkakasulat dito at hahayaan lang na tamaan ng mga tapyas na yon ang dapat na tamaan nun. Kung kasya naman ang sapatos, katulad ng sinasabi-sabi noon ni nanay, isuot mo na. Sabi, huwag mo nang pakinisin pa ang iyong mais. Ngayon, kaya hayan mismo ang mga bagay na dapat nga'y pinakikinggan talaga natin ng diretsahan. Ngayon, ito pong hari, si Uzzias, siya nga'y katangi-tanging kabataan. May ama siya na makadiyos. Ang nanay niya ay taga roon sa Jerusalem, at may makadiyos siyang ama na hari bago siya. At yung ganong uri ng katuruan ay pinanuot mismo sa kabataang lalaki na yon. Ako po'y di Demokrat o Republican man. Sa isa lang po ako boto, at yon ay kay Kristo. At siya ay, ako po ang panalo sa bagay na yon. Ngayon, sa palagay ko, ang pinakadakilang presidente sa kabila niyan na nagkaroon tayo ay si Abraham Lincoln. Hindi dahil sa isa kasi siyang tubong Kentucky rin, pero dahil sa ang lalaking yun ay nagsimula sa wala. At ang lahat na ng mga librong pagmimiyari ng lalaking yun ay mula nung siya batang paslit pa lang, hanggang sa makaedad na siya halos ay Biblia at Pilgrim's Progress ni Bunyan. Kita nyo, hinubog siya ng gusto na maging tapat na ape. Siya, ang binabasa mo, ang ginagawa mo, ang naguhubog sa katawan mo. Yun ang magsasabi kung ano ka. At ngayon, kita nyo, nabasa niya roon, kung gumawa ka ng mali, pagbabayaran mo yun. Kung gumawa ka ng tama, ikararangal ito ng Diyos. At yun ang humubog sa kung ano siya. At ang nanay po niya, isang makadiyos na babae rin. Ang sabi niya, kung may karangalan na maibibigay sa kung sino man, yun ay ibibigay sa makadiyos na nanay, na nagpalaki sa kanya ng tama. Ngayon, sa palagay ko, masasabi ko na isa, kung di pinakadakilang presidente na nagkaroon tayo. Nagmula siya sa wala, at ginawa siya ng Diyos na maging presidente dahil isa siyang tapat na tao at mabuting tao. Ngayon makikita natin na ang kabataang lalaking na ito ay ganun din. Dahil sa makadiyos niyang mga magulang, ginawa niya kung ano ang matuwid. Nung siya'y pinaging hari na, at siya'y 16 na taong gulang noon, di niya inintindi ang lahat ng pamumulitika at mga popular na opinyon ng panahon na yon. At naglingkod sa Diyos na may pagpipitagan. Yun ang nagbunsod sa kanya na maging mabuting hari. Ang di pagintindi sa pamumulitika at modernong opinyon at sa halip ay paglingkuran ng Diyos na may pagpipitagan, yun nga'y napakainam. Ang kaharian niya, pinagpala ng Diyos, na ito nga'y naging dakilat sumusunod sa kadakilaan ng kaharian ni Solomon. At yung kaharian ni Solomon ang pinakadakila na sa lahat ng nagkaroon. Pero hayat ang batang hari na ito'y sumusunod sa antas nung kay Solomon sa kanyang kaharian. Yun nga'y naging malaking ambag doon sa batang propeta na si Isaias. At yamang halos batang paslit pa lang siya noong panahon na yon, nagbibinata pa lang, yamang siya ipinanganak na isang propeta, nakita niya ang impluwensya na mayroon ng lalaking ito sa bayan niya, at nakita kung saan nang gagaling ang impluwensya niya, dahil ganun na lamang ang tiwala niya sa Diyos, nang may matinding pananatili. At mangyari, heto't napansin niya, nakita mismo ni Isaias na talaga palang pinagpapala ng Diyos sa mga tao na sadyang tapat sa salita ng Diyos. Ngayon napansin din natin na ang kabataang lalaking ito ay may pagnanais talaga na manatili sa mga alituntunin ng mga bagay na sinabi ng Diyos. Tinupad niya ang kanyang mga utos. Di gumaywang si Uzzias sa kanan o kaliwaman. Nanatili siya mismo sa kung ano ang sinabi ng salita. At kinilala nga siya ng Diyos at pinagpala siya sa lahat ng anuman na kanyang gawin. Kaya't yumayabong, sumasagana. Grabing ehemplo nga ito para sa kahit sinong kabataan. Iniisip ko, kung ang mga tao natin ngayon, ang ating mga kaiglesiyahan, na nag-aangkin ng mga Kristiyano raw, kaya't kung iwasan lang nila ang mga bagay-bagay ng sanlibutan at mamumuhay ng ganong klaseng buhay, yun nga'y makaka-impluwensya sa mga mas nakababatang Kristiyano na yun din mismo ang gawin. Pero ngayon, mangyaring nagpabaya sila at nagsisiinom na ng alak at naninigarilyo pa at kung ano-ano ang pinaggagawa. At sa kabila nun, ay pinangahawakan pa rin ng tagurin nila sa kanilang mga sarili ng mga Kristiyano raw sila. Yun nga'y naglalagay ng masamang katitusuran sa daanan ng ibang mga tao at pinasasalimuot noon ang mga bagay-bagay. Alalahanin niyo, sinabi ng Biblia,
Kayo ang mga buhay na nasusulat ng mga kasulatan na binabasa ng lahat ng mga tao. Ngayon, maraming mga tao ang di na nakapagbabasa ng Biblia. Pero heto nga, na ibinunsod kayo ng Diyos na maging buhay na mga kinatawan. Isa kayong lumalakad na kasulatan. Marapat lamang na maging lumalakad na Biblia na si Kristo ay nariyan mismo sa inyo. Marapat lamang na kayo'y maging lumalakad na salita ng Diyos. At haya't kung ang pakilala mo sa iyong sarili ay isa kang Kristiyano at di naman pala, yang impluensya mo, yang impluensya mong yan, ang magbubunsod sa iyo na managot sa maraming kaluluwa na napalihis mo, palayo kay Kristo sa araw ng paghatol. Sa palagay ko'y marapat lamang sa atin sa gabing ito na pagbulayan yan dahil bawat lalaki, babae, kabataang lalaki at kabataang babae ay may pagkabatid na ikay paroroon mismo sa paghatol. Siguro'y magagawa mong takasan ito, iyon, o kung ano pa, siguro'y magagawa mong lusutan ng buwis at siguro ngay matatakasan mo ang rentas internas. Siguro magagawa mong gawin ng ganito o ganong bagay. Siguro'y makakapagmaneho ka ng lampas sa itinakdang tulin ng pagpapatakbo at di ka uhulin ng mga pulis. Pero isang araw, masusuplong ka ng paghatol. Tiyak yan. At nalalaman natin na ang tao'y nakatakdang mamatay. At pagkatapos ay paghatol, di naman kamatayan talaga ang masaklap na bagay. Yung paghatol pagkatapos ng kamatayan ang masaklap na bagay. At doon, kung ano-ano ang ginawa mo sa buhay at kung paano mo na-impluensyahan ng iba, yan nga'y pananagutan mo sa araw na yon. Gaano pa kaya na dapat nating itabi ng walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasala na pumipigil sa atin na ating takbuhin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin na masdan, hindi ang kredo, ang denominasyon o ang kung sinong tao man, bagkus si Jesus Kristo na siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ganun na lamang na dapat nating paggulayan ng mga bagay na ito, mga kaibigan, nang mayroong pagkasinsero at pagpipitagan. Yamang nakikita na natin ang araw na ito na parating na at nalalaman na anumang oras ay ang mga pahina ng iyong buhay, aklat, ay maaring magsara na ngayong gabi at huli na ang bukas para gawin mo pa ito. Huwag nyo nang ipabukas ang bagay na magagawa nyo naman na ngayon dahil ang bukas, baka ang bukas ay di na dumating pa. Mga lalaki at mga babae, kabataang lalaki at kabataang babae na nakaupo sa gabing ito, marahil naroon na sa morgue bago magliwanag ang umaga. Totoo po yan. At pagkatapos, sarado na ang aklat mo at di ka na mabibigyan pa ng isang pagkakataon. Baka ito na ang huling pagkakataon na magkakaroon ka. Isipin nyo yun nang may kaseryosohan. Sasabihin nyo, bueno, baka di pa naman. O baka hindi pa talaga. Pero maaari rin. Kaya po, pagkatandaan, darating mismo ang araw na ang aklat na yan ay sasara na. Kasama ang bagay na ginagawa mo ngayon. At lalong-lalo na sa inyo ng mga nag-aangking Kristiyano. Haya't ibukod nyo ang inyong mga sarili palayo sa mga bagay ng sanlibutan. Wala dapat kayong kinalaman sa sanlibutan. Layuan nyo, dahil may mga taong nakatingin sa inyo. At di lang sarili mo ang madadala mo roon, kundi pati sila ay madadala mo sa masamang dako na iyon, at ikaw nga'y mananagot at mananagot talaga dahil sa iyong impluensya. Kaya't ganaon na lamang na nakatingin ang propetang ito sa lalaking yun at nakita na pinagpala ng Diyos ang lalaking yun at kung papaanong naging mabuting impluensya yun. Ganon na lamang ang pagyabong ng lalaking yun. Ganon na lamang ang ginawa sa kanya ng Diyos. Namuhay ang lalaking ito ng isang buhay na katangi-tangi. Pinagpala ng Diyos at di siya gumewang sa kanan o kaliwaman. Ngayon, heto na makikita natin ang isang ibang halimbawa naman sa lalaki ring ito. Sa lalaki pong ito na si Uzias, isang dakilang hari na minsang lumakad kasama ang Diyos. Sinabi ng Biblia, noong maramdaman ng hari na siya nga'y matatag, pakiramdam niya'y malakas siya. Ang puso niya'y nagmataas sa pagmamalaki. Hayaan niyo pong huminto muna ako rito para sabihin ko ito ng may kataimtiman, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae. Diyos ang nagbunsod na kayo ang maging tagapakinig ko sa gabing ito. Kinakailangan kong maging lubos na maalab sa sinasabi ko at kinakailangan nyo ngang makinig ng may lubos na pagkaalab. Mangyaring, hayan mismo ang problema sa maraming mga tao sa panahon ngayon. Iniisip nila, marami siyang mga kapatid natin na nagmiministeryo. May ilan sa kanila na kapag nakaabot sa puntong yon marahil at lumalaki mismo ang pagmiministeryo, na heto, nakakaramdam sila ng kapanatagan. Tayo nga'y nagkaroon ng mga ganito. Kaya alam nating totoo talaga ito. Marami pong mga ministro sa bansa ngayon ang unti-unti nang umiinom ng alak. Iniisip ng ilan sa kanila, bueno, may munti na akong kaharian na naitayo sa palibot ko. Wala nang rason para ako pa'y ang mga tao'y mahal na mahal ako. Nahaya't di na nila papansinin pa kung gawin ko man ito o gawin ko man yon. Heto't sasabihin ko nga sa iyo, kapatid, may isa na siyang nakakapansin. At yun ang Diyos.
Walang kahit sino ang panatag sa labas ng Diyos. Minsan napapadpad tayo sa kalagayan na yon, na inisip natin, pinagpapala tayo ng Diyos. Binigyan pa nga niya ako ng Cadillac. Binigyan din niya ako ng mas mainam na trabaho. Binigyan niya ako ng ganito. Di po sinyalis yan na di mo na mahadlangan ang kanyang mga pagpapala sa iyo. Kapag pakiramdam mo'y natataas ka na, at pakiramdam mo, bueno, naranasan ko noon na magpatira pa buong gabi at manalangin. Naranasan ko ng gawin ng ganito at gawin ng ganoon. Pero hindi ko na ito ginagawa ngayon. Kaya't nasa delikadong katayuan na kayo niyan. Yan ang naging problema sa mga kasamahan nating mga Pentecostal. Mangyaring doon sa pasimula noong araw, kapag tayo nagdaraos ng mamunting mga pagbimisyon sa kung saang panulukan sa isang dako, kaya't ang mga kababaihan ay di nagsusuot noon ng mga stockings at sila po'y tumutugtog ng tamburin sa dako roon. Mananalangin buong gabi at lahat na. Yung mga pulis ay kukulong pa nga kayo at kaya mananatili kayo sa kulungan at kung ano pa. Mananalangin kayo. Kaya't yung mga kaiglesiyahan, lahat ng denominasyon ay magtatawa sa inyo at lilibakin kayo. Pero ngayon na itinas kayo ng Diyos, nanupat kayo na ang nagmimay-ari ng pinakamagagandang simbahan sa buong bansa. Isa ng malakit makapangyarihan na denominasyon. Pakiramdam nyo nga'y panatag na kayo sa sarili nyo. Mag-ingat kapag kayo'y itinataas na. Mangyaring kapag ang Diyos ay magpapadala ng isang bagay, ay di nyo na ito matanggap-tanggap pa dahil sawa na kayo na masaksihan ng bagay na ganito. Pagkatapos nga'y sa paninimula niyong makaramdam ng kapanatagan, ay yan na ang oras na patungo na kayo sa pagkabagsak. Yan po'y para sa mga denominasyon. Yan nga'y para sa mga bansa. Tingnan niyo po ang bansa natin. Dati isa sa nangunguna sa moralidad na bansa sa buong mundo. Tingnan niyo ngayon. Ito'y tampulan na ng katatawanan ng buong mundo. Ubod ng dumi sa ano pa mang bagay na nalalaman ko. Nung bumaba ako ng eroplano at nagpunta sa Roma at nagtungo roon sa St. Angelo para bumisita doon sa lagusang libingan doon. Nahiya ako ng sobra nung makita ko yung karatula na nakalagay roon sa lagusang libingan ng St. Angelo. Sabi ba naman, paalala sa lahat ng mga kababaihang taga-Amerika, maaari lamang na manamit ng maayos kapag papasok sa lagusang libingan bilang paggalang sa mga patay. Kaya't nagsisitungo kasi roon na nakashorts lang at pantalon sa lugar na katulad ng Roma. At pagkatapos paalalahanan pa ang mga kababaihang taga-Amerika na gumalang sa mga patay at manamit ng maayos. Abat, naging nakakasulasok na amoy na sa ilong at haya ng lahat ng mga pera natin sa ibayong dagat at pinahihiram nating utang at lahat ng ayuda tulad noon, hindi ito makabibili ng pagkakaibigan. Ang kailangan natin sa bansang ito at hindi natin yun makakamit. Nanupat kailangan natin ng paglilinis ng sarili nating bakuran, hindi isang politikal na paglilinis, kundi isang ipinadala ng Espiritu Santong revival na lilinis sa kanya ng gusto mula tuktok hanggang sa daliri sa paa. Yan ang kailangan ng ating mga kaiglesiyahan. Yan ang kailangan ng ating mga kababayan. Yan bilang individual ang kailangan natin. Na ang ating impluensya, kapag tayo ngayon natataas ay hayat sinasabi natin, isa akong Pentecostal. Nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika. Nakakasigaw ako. Nakakasayaw ako sa Espiritu. Marahil nagagawa mo ang mga bagay na yan. Pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Kapatid, di yan kasiguraduhan para sa iyo ni Katiting. Nalaman nga natin na nung si Josias ay nagmataas sa puso niya, nalaman natin na hinampas siya ng Diyos. Ano ba yung ginawa niya? Iginit niya ng gusto na may pilit na siya'y makahalili sa lugar ng isang ministro. Iniisip niya na dahil siya'y naitaas nga, pinagpala siya ng Diyos, total ginawa raw siyang dakilang lalaki, ay magagawa na raw niya ang anuman na gustuhin niya. Narinig ko nga ang isang kabataang lalaki, di pa katagalan, sabi niya, alam mo, iniibig ako ng lubos ng Diyos, kapatid na Branham. Hinahayaan niya akong gawin ang anumang nais ko. Di niya ako pinakikilamanan. Talamak na ang naririnig ko ngayon tungkol sa ang Diyos ay isa raw mabuting Diyos. O, siya nga, hindi ko sinasabing mali yan. Siya'y mabuting Diyos talaga. Pero siya'y Diyos din ng galit. Ang kanyang kabanalan ay nangangailangan mismo ng pagkamatuwid. Ang kautusan niya ay nangangailangan ng paghatol. Kung walang paghatol sa kautusan, ang kautusan ay walang kabuluhan. Anong kapakinabangan ng makukuha na sasabihin, labag sa kautusan na dumire-diretso kapag pula na ang ilaw rito, na wala naman itong multa? Kita nyo, dito may tuturing na kautusan. Wala yung saysay. Wala kasi yung multa. Kaya hayat, may multa sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos. At ito nga'y, kayo ay kailangang magbayad ng kaukulang piyansa bago kayo mapakawalan. Ngayon, marami sa mga tao ngayon ang nagagawa mismo ang nakakalungkot na kamaliyang ito na nagawa ng taong yun. Nung siya minsang naitaas, naging bigatin, nagkamal ng lahat ng mga bagay sa sarili niyang kayod, kaya't nagpakakampante siya. Ganun na lamang ang pag-ibig sa akin ng Diyos na wala nang makakaabala sa akin ano pa ngayon. Nung gawin niya yan, mistulang inilagay niya ang kanyang sarili sa siya rin kalagayan noon ni Nabucodonosor nung gawin din niya yung minsan.
gaya ng nalalaman nyo ng mga nagbabasa ng Biblia. Kaya naman pagkatapos ay nalaman natin na siya'y dinapuan ng ketong dahil ipinilit niya na kunin ang lugar ng isang ministro. Di pa katagalan, nagsalita ako sa isang pang-internasyonal na gawain ng full gospel businessman. Nung panahon yun, naroon nga ako sa isang lugar doon sa Jamaica. Nagkakaroon kami doon ng pagtitipon. Ganon po ang pagkalugod ko sa kanila. Dahil iba't ibang mga tao sila roon mula sa lahat ng mga kaiglesiyahan. Ako po'y nabibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Ng ilang pagkakataon na yung mga kaiglesiyahan ay di sila nakikipagtulungan. Pero yung mga kalalakihan nila sa pagnenegosyo ay nakikipagtulungan. Kaya naman kailangan nilang kahit paano'y magpakita ng kaluguran alang-alang sa naturang mga kalalakihan sa pagnenegosyo. Tapos ngayon, bumantad sa amin yung ganoon. Nung ako'y naroon, nagdaraos ako ng pagtitipon. Nung gabing yun, nung kami bumalik na sa Flamingo Motel, sabi ko, mistulang ako ang nahihiya para sa inyo mga kapatid. Sabi ko, sa iyong kahihiyan. Wala na kayong ibang sinambit sa harap ng mga lider sa politika at lahat-lahat at sa mga negosyanteng taga-roon at taga-rito, kundi ang tungkol sa ako'y may munting negosyo sa dakong ito at 16 mga makadila ko o kung ano pa. Sabi ko, yung mga taong naroon, di nyo dapat ipinaparis ang sarili nyo sa kanila. Yan ang problema sa iglesia sa panahon ngayon. Pilit nyo ngang ipinaparis ang inyong mga sarili sa Hollywood. Yung bagay na yon ay tinatangkan yung gawing mala Hollywood. Tandaan nyo, ang Hollywood ay sumisilaw. Ang ebanghelyo ay nagliliwanag. Hindi pwedeng kayo ang napapadpad sa dako nila roon. Kayo dapat ang nakakapag-akay sa kanila sa dako natin dito. Diyan nyo nga dapat sila dinadala. Dapat nyo madala sila rito. At hindi yung tayo pa ang napapadpad doon. Di dapat tayo pumaparis sa kanila. Di natin yan gusto. Sila'y kumikinang at kumukuti-kutitap. Pero ang ebanghelyo na may nagliliwanag sa kaamuhan at kababaan ng loob, yun nga ang pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at silaw. Ngayon, nung natuklasan namin yon, ang sabi ko sa mga kalalakihan yon, sabi ko, ang problema kasi, kayo ng mga negosyante, tinatangkaan yung ipangaral ang ebanghelyo. Wala kayong karapatan na gawin ito. Kaming ngang mga mangangaral ay nagkukumahog na ng gusto para lang mabalanse mismo ito. At kaya kayong mga kalalakihan, hayat din nyo dapat ito ginagawa. Pilit kayong lumalagay sa maling lugar. O nga't mga negosyante kayo. Pero huwag niyong ipagpilitan na kunin ang lugar ng ebanghelyo. At sabi ko, hayan nga, sa panahon ngayon, heto kayo na binabanggit niyo pa kung gaano kayaman kayo. Ang laki ng kaibahan niyan kumpara doon sa mga Pentecostal ng unang panahon. Yung mga Pentecostal ng unang panahon ay kanilang iwinaglit ang lahat ng meron sila. Tapos may isang kalugod-lugod na mga awit doon. Isa po siyang kalugod-lugod na munting lalaki. Nalulugod ako sa kanya. Isa siyang mainam na tao. Pero ang sabi niya, kapatid na Branham, di ko sana gustong pamalian ang sinasabi mo. O magsabi man ako ng laban dito. Sabi ko, tama yon. Kung dito sa salita ng Panginoon, may karapatan kang ngang gawin yon, kapatid. Tapos ang sabi niya, dun ka sa isang bagay pong yun nagkakamali. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ipinagbili ng mga unang Pentecostal ang lahat ng meron sila. At inilagay yon sa mga pagmimisyon at humayo. At may isang mga ngaral doon ang sabi niya, yun yung pinakamalaking pagkakamali na nagawa nila roon. Sabi ko, ano? Nakagawa ng pagkakamali ang Espiritu Santo? Sabi niya, di naman ganoon ang ibig kong sabihin. Pero yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa nila noon. Sabi, haya't nung dumating ang pag-uusig sa iglesia, wala nga silang mauwi ang mga tahanan. Sabi ko, yun nga ang eksaktong dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na may pagbili nila ang kanilang mga tahanan na sila'y magkalat sa iba't ibang dako, ilaganap ang mensahe sa buong bansa. Wala kasi silang anumang dako na mapupuntahan nila. Alam na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hayaan niyong siya ang magpatakbo ng negosyo. Nalaman natin na ang lalaking ito ay kinuha niya yung insensaryo. Nagsimula siyang maghanda ng hain na aalugin ng insensaryo, magsunog ng insenso. Di naman yun ang tungkulin niya. Isa siyang hari, hindi isang saserdote. At dumako sa likuran niya ang saserdote at sinabi sa kanya, ang sabi, di mo dapat ginagawa ito. Levita lang ang dapat na gumawa nito. At di ka naman isang Levita. Isang tao na inilaan sa kabanalan ang dapat na gumawa nito. At hindi ka naman isang tao na inilaan sa kabanalan para sa Panginoon. Isa kang hari. O at pinagpapala ka ng Diyos, mahinam yan. Pero di ka isang tao na inilaan sa kabanalan para gawin yan. Napakaraming beses na nating nakita na ang mga kaloob ay pilit na ginagaya. Gayong ang mga tao na ito di sila inilaan sa kabanalan para sa tawag na ito. At nakita na natin ang sari-saring ganito. Nakikita natin ito sa panahon ngayon kung paano ganoon din yun noon. Makikita natin ang isa na pilit na ginagaya ang isang tao na mayroong Espiritu Santo. Sisigaw tulad nila, magsasalita ng iba't ibang wika gaya nila. At sa kabila ng lahat ng yun, ay walang kaalaman tungkol sa Diyos na mas mabuti pa ang isang Hotentot na mas maalam tungkol sa isang mandirigmang Ehipsyo. Ganun nga, panggagaya lang, kumikilos na tulad nun.
Pagkukunwari lamang. Pero hayaan niyong sabihin ko mismo sa inyo na nakakakita ng ganoon. Alalahanin niyo, kapag may nakikita kayong isang tao na ginagaya-gaya lang ito, may tunay nga na nasa kung saang dako. Kung makakita ako ng $1 na pera, at peke yun, tanda lang yun na may tunay na $1 na pinagagayahan lang nun. Pero heto't nasumpungan natin ng lalaking ito, si Josias, na pilit kinukuha ang lugar ng isang saserdoteng ito. At nung sila nga'y tumakbo sa kanya para sabihan siya, nagalit siya. Siya nga'y bumaling at lantarang sinabi sa kanila, gagawin ko ang anumang naisin ko. Sino ba kayo para sabihin kung ano lang ang dapat kong gawin? May gana kayong sabihin sa akin kung ano lang ang pwede kong gawin? Ako ang hari, gagawin ko kung anong gusto ko. At hinampas siya ng Diyos na siya'y dapuan ng ketong sa mismong dako na yon. At namatay siya na isang ketongin. Sa galit niya, nung ang galit niya ay nag-aalab ng husto, ay doon nga'y dinapuan siya ng ketong. Yung nga'y isang aral para sa batang-batang propeta. Tunay nga, matapos niyang masaksihan ng lalaking iyon na tumaas ang kanyang posisyon at natanggap ang kanyang PhD, kanyang ang LLD, at kung ano pa. At pagkatapos ay tinangkang kunin ang lugar na hindi naman para sa kanya. Yung lalaking nga'y, nung ipaalam na ito sa kanya, kaya't nanggalaiti siya sa galit dahil doon. Nung may isa roon na naglakas loob na sabihin sa kanya na ganito ang sabi ng Panginoon, bigo siya na makilala yon. At pinadapuan siya ng Diyos ng ketong na tipo ng kasalanan. Kaya naman, dahil doon, nalaman ni Isaias na patakaran ng Diyos ng kanyang tao ay dapat na naroon sa dapat niyang posisyon. Diyos ang gumagawa ng patakaran. Di natin dapat kinukuha ang isang tao at ipagagawa sa kanya ang kung ano. May isa pong nakababatang ginang, dito di pa katagalan. Nabanggit niya sa akin noon na siya nga'y may malit na anak na lalaki na kanya raw. Sabi, pakiramdam nung bata ay may pagtawag sa kanya. Ang ginang po ay mga nasa 35 taong gulang sa palagay ko. Sabi niya, ang anak kong lalaki, mga nasa 14 na taong gulang siya. Pakiramdam niya ay mayroong pagtawag sa kanya. Kapatid na Branham, kung ikaw papadala mo ba siya sa isang dako at para makakuha siya ng kanyang PhD? O kung ano na parang ganoon, ipadadala ang bata sa kung anong kolehiyo? Ano pong maipapayo mo? Sabi ko, ang pinakamainam na nalalaman ko ay kolehiyo ng Luhod-Lohiya, ang lumuhod sa kanyang mga tuhod. Sabi ko, kung siya'y mahalubilo sa mga ganoon at malalaman mo na lang, pag-aaralin siya unti-unti ng matematika at lahat ng tungkol sa ganito at pati tungkol sa ganito. Tapos nun, lalapatan nila siya ng eksamen sa pag-iisip at IQ at lahat ng katulad nun. At yung lahat ng mga bagay-bagay ukol sa Diyos na naroon sa katauhan niya, ay aalisin nilang lahat. Sabi ko, di ko po sinisiraan ang mga bagay na ganyan. Pero ipinapakita ko lang kung gaano nakalayo ang pagkaliis nila. Masdan niyo at tingnan kung ano itong nangyari. Ngayon, itinakda ng Diyos na ang kanyang tao ay dapat na lumugar sa kanyang posisyon. Di pa katagalan, may binabasa akong kaunting kwento na may isa raw babae na may sakit, may pulmonya sa St. Louis, Missouri. At grabe ang kanyang sakit. At sinabihan na nila siya na siya raw ay mamamatay na. At may anak po siya na nasa kolehiyo. Kaya nagtungo para alamin ang doktor po kung gaano pang kahaba ang itatagal niya para mabuhay. At sabi, marahil di na siya magtatagal ng isang araw o dalawa higit pa. Kaya nagpadala sila ng telegrama doon sa kabataang anak na lalaki na umuwi na agad. Ang nanay niya kasi malubhan na talaga ang sakit. Kaya nung yung kabataang anak na lalaki ay matanggap na niya ang telegrama, naghanda na siya para makauwi at nakatanggap siya ng isa na namang telegrama. Mabuti na ang lagay ng nanay mo. Magaling na, kahit di ka na umuwi. Bueno, makalipas ang isang taon, kaya't ang kabataang lalaki ay bumisita sa kanilang bahay para sa taon na yon. Nung makarating na siya sa kanilang tahanan, ang sabi niya, Nanay, matapos niyang batiin ng nanay, ang sabi ng anak, alam niyo po, napaisip ako, nung may sakit po kayo, di niyo na nabanggit sa akin kung ano-ano ang nangyari. Sabi ng nanay, Oo anak, may bagay nga ako na sasabihin sa iyo. Sabi niya, alam mo ba yung munting pagmimisyon diyan sa pababa ng kalsada rito? Diyan sa pasulong kung saan yung mga tao roon ay panahiyawan ng hiyawan katulad nun at sila iyakan ng iyakan. Sabi, opo. Sabi, yung pastor nila doon ay naniniwala sa pananalangin para sa mga may sakit. Sabi, isa sa mga kababaihan doon ay napadaan dito at sinabi yun sa akin. Sabi, sinabihan na ako ng doktor na may ilang mga araw na lang ako para mabuhay. At sabi, kalaunan, nagpapunta sila at may susunduin daw sila. Gusto nilang mapapunta sana rito ang pastor para makabisita at manalangin para sa akin. At yun nga ang ginawa nung binibini. Tapos sabi ko, bueno, walang problema. Papuntahin mo lang siya rito. Sabi, alam mo, nagpunta nga ang pastor at sabi, may binasa siyang kasulatan dito sa Biblia. At sabi, ang pastor nga'y nagpunta rito at pinatungan ako ng kanyang mga kamay at nanalangin para sa akin. At alam mo, naglaho ang lagnat at umigi ang lagay ko. At sabi pa niya, purihin ng Diyos. Sabi ng anak, Nanay,
Haya't matanda ka na para maloko ka pa sa ganyan. Sabi, oo, hindi, iho. Sabi, haya't aktwal na nangyari talaga ito. Sabi niya, luwalhati ng Diyos. Heto sinasabi ko sa iyo. Sabi nung nanay, sabi nung anak, ngayon, parang nagagaya ka na sa gawin ng mga tao roon. Sabi, huwag mong gawin yan, nanay. Sabi, pero, sabi, iho, binasa mismo ng pastor ang bagay na yon mula doon sa Biblia. Binasa niya yon sa Marcos 16 na kabanata. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga mananampalataya. Heto nga ito, narito. Sabi, tayo, heto nga ito, narito. Sabi nung nanay, oh nanay, mga salat sa pag-aaral ng mga tao sa dako roon. Sabi, yung mga tao sa dakong yun ay di sila nakapag-aaral. Sabi, mga pobre lang sila, mga palaboy sa kalsada at kung ano-ano pa, at nagsisipuntahan lang doon. Sabi, maski yung pastor, sabi, napag-aralan namin sa kolehiyo na yung Marcos 16, mula doon sa 9 na talata ay di kinasihan. Sabi ng nanay, luwalhati ng Diyos. Sabi ng anak, nanay, anong nangyayari sa iyo? Sabi, naisip ko lang anak, kung ang Diyos ay hayat may kakayahan na pagalingin ako gamit ang salita na di kinasihan, gaano pa kaya ang gagawin niya sa mga bahagi na kinasihan? Kaya naisip ko na natumbok noon mismo, di po ba? Kung ang di kinasihan ay nakapagpapagaling mismo, ano pa kaya doon sa kinasihan? Ayan nga mga kaibigan. Opo, Ginoo. Ngayon, pilit na kinukuha ang pwesto ng iba. Diyos na nagtatakda sa kanyang tao. Diyos na naglalagay sa kanyang tao sa tama nitong posisyon. Di niya dapat kunin ang pwesto ng iba. Di niya dapat gawin yun. Ngayon, ang pangitain sa templo. Doon sa templo, nagtungo siya roon nung mabalitaan niya yun. Nakita mismo ni Isaias, si Ezekias, kung anong nangyari sa kanya. At ayan nga na ang hari namatay at nagkaroon ang ibig kong sabihin ay Uzias pala. At siya nga'y dinala sa kampamento ng mga Meketong. At yung anak niyang lalaki ang humalili sa kanyang pwesto para maghari. At mangyari ni si Isaias ay para bang sukong-suko na. Kaya nagtungo siya roon sa templo isang araw para mailabas niya kung ano man yung bagay na naroon sa kanyang dibdib. Sa palagay ko, isang magandang bagay yan na lahat tayo dapat nating gawin, ang pumaroon nga sa bahay ng Diyos, na doon ay lumuhod at isuko ang iyong kaluluwa. Ilabas kung ano man ang bagay na yan sa inyong isipan. Kaya't nagtungo na roon si Isaias at siya'y nagdasal na. Di siya, marahil bandang hapon yun noon, at siya, umagang maaga, di ko po alam. Kaya't nagtungo siya roon sa dambana at nagsimulang manalangin, at siya'y bumabad sa pananalangin na siya talagang naging lubos na maalab. Ngayon, ganun po dapat. Nasaksihan niya kung papaanong yung sinusubaybayan niya rito sa lupa ay nabigo. Yung hari na yon na pinagpala ng Diyos, itong dakila't makapangyarihang hari na ito, pinakamakapangyarihan sa buong lupain, at sa kabila nun ay nabigo pa rin. At kaya naman din niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. At siya nga'y bumabad sa pananalangin. Pagkatapos, bigla na lang, iniangat niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay nakita niya ang tunay na hari. Nakita niya ang Diyos na itinaas sa kaitaasan, ang kanyang kalwalhatian ay pinuno mismo ang kalangitan. Nakita niya doon ang isang bagay na dapat tingalain, isang tunay na ehemplo. Kapag sa tao ka titingin at siya ang gagawin mong ehemplo mo, tiyak na mauwi ka sa pagkatismaya. Dahil ang tao ngang yun ay mabibigo. Pero heto nga na sinisikap niyang sabihin sa propeta, huwag kang tumingin sa tao o sa kung ano man ang sabihin ng tao. Ibaling mo ang iyong paningin sa akin at sa kung ano ang sabihin ko. Dito ka tumingin sa itaas, hindi sa kung anong panglupang luklukan, kundi sa isang makalangit na luklukan na dinadakilang pinakamataas sa kalangitan. At ang kanyang kalwalhatian ay pinuno ng lubos ang mga himpapawid. At tumingala siya. At pagkatapos tumingin siya sa templo, doon sa templo ay nakita niya ang Diyos na itinaas at napansin niya ang mga makalangit na serapin. Ngayon, ang mga serapin naroon ay di mga anghel. Sila yung tagapagsunog ng hain na nagsusumamo ng daan para sa mga nagkasala. At sila ang mga tagapagsunog ng hain. Mayroong espesyal na panakip na narot sumusuklob sa mga nilalang na yun. At ipinapakita mismo rito na ang Diyos ay lubos ng kabanalan. Ang Diyos ay lubos ng kabanalan. At sila'y sumisigaw sa tayog na abot ng kanilang tinig, Banal! 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 Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal! 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 Sa harapan mismo ng presensya ng Diyos. Alalahanin niyo, yung mga serapin at mga kerubin ang nagbabantay sa dakong iyon na banal. Sila yung kumukuha ng hain at iyahandog yun. At ayan sila, nakatatagal mismo sa presensya ng Diyos, sumisigaw, Banal! 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 Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan po natin ang kanilang itsura pansumandali. Kaya't nalaman natin na sila pala'y mga nilalang na tigaan mga pakpak. May 2 pakpak sila na nakatakip sa ibabaw ng kanilang mga mukha. 2 pakpak na nakatakip naman sa kanilang mga paa at nakalilipad gamit ang 2 pang pakpak. Isipin nyo, 2 pakpak sa ibabaw ng kanilang mga mukha.
Yun ang una. Itong una, ano kaya ito? Tuklasin natin kung ano kaya ang ibig sabihin ng dalawang pakpak na nakatakip sa ibabaw ng kanilang mukha. Kung ganoon na lamang kabanalang Diyos na kahit yung banal na mga anghel at mga kerubin ay kinakailangan nilang magtakip ng kanilang mukha para makatayo sa kanyang presensya. Papaano kaya tayo makatatayo? Kung tatayo na tayo roon, dahil lahat naman tayo ay gagawin natin yon. Sa presensya ng Diyos, siya ang kataas-taasang tagahatol, at lahat tayo tatayo sa kanyang presensya. At heto ang banal na mga anghel na di man lang nakaalam kung ano ang kasalanan. Sila'y nilikha na espesyal na nilalang. At sa pagtayo roon sa kanyang presensya, haya't kinakailangang magtakip ng kanilang banal na mga mukha para makatagal doon. Kung ang mga anghel ay kailangang magtakip ng kanilang banal na mga mukha para makatagal doon, ano kayang magagawa natin para manatiling buhay sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kung tayo mananatili sa kanyang presensya, haya't may panakip tayo. Siya nga, ang dugo ni Jesus Kristo. Siya nga. Ngayon, yun nga'y pagpipitagan. Ang ibig sabihin mismo nun ay pagpipitagan sa presensya ng Diyos. Ngayon sa panahong ito, wala nang pagpipitagan. O, kung mayroon mang katiting na naroon, talagang napakakaunti na nito. Ano, kaya't makakita kayo ng mga tao na ginagawang katatawanan itong tinatawag na Kristyanismo. Ano kaya ang mangyayari sa taong ganoon? Yamang nagsusugo ang Diyos sa lupa at nakikita naman nila ang bagay na ito na kumikilos ng sadyang eksakto sa salita. At pagkatapos, heto ang tao na kung ano-ano ang ipupuna rito at gagawin itong katatawanan. Alam niyo ba kung anong sinabi ng Biblia? Sinabi ni Jesus, isa itong pamumusong sa Espiritu Santo at di na ito kailanman patatawarin pa. O sasabihin nila, sa diablo yan. Mag-ingat kayo sa sinasabi nyo, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Mag-ingat kayo sa sinasabi nyo, makasalanan. Wala nang kapatawaran para rito. Sinabi ni Jesus, ang magsalita ng isang salita laban dito, di na ito patatawarin pa sa daigdig na ito o sa daigdig man na parating. Tingnan nyo yung mga bagay na ginawa niya, tumalos ng pag-iisip. Sinasaysay sa kanila ang mga pag-iisip na naroon sa kanilang puso. At sinasabi pa rin nila, siya'y Beelzebub. Tinatawag ang Espiritu ng Diyos na isang maruming espiritu, isang diablo na ginagawa ang gawain ng Diyos. At ang sabi niya, patatawarin ko kayo. Ang kabayaran ay di pa naiyahayin nung panahon na yon. Pero, at di pa nung namamatay si Jesus. Pero, sabi, kapag dumating na ang Espiritu Santo, ang magsalita ng laban doon, ito'y di na kailanman ipatatawad sa inyo. Kapag dumating na ang Espiritu Santo at ginagawa ang siya ring gawa na kanyang ginagawa nung una, hindi na yon ipatatawad pa. Mapaglapastangang mga tao, ano pa bang aasahan natin kundi paghatol? Dito sa bansang ito na tinanggihan ng Diyos, dito sa bansang ito, gayong kay raming mga Billy Graham at mga Oral Roberts ang kumakalampag sa buong lapad nitong bansang ito, at nariyan ang iba pang magigiting na mga kawal ng krus na umahayo sa palibot ng bansang ito. Ipinapangaral ang Ebanghelyo, kaya't dumadaluhong pa rin kada taon, ang kasalanan ay mas lalong nagiging talamak. Hindi ba't ang dakilang ebanghelista, si Billy Graham, ang sabi niya nung isang araw sa isa sa mga pagtitipon niya, nung dumayo siya sa New York, ang sabi niya, naniniwala siya na tumaas ng napakaraming porsyento sa New York ang kasalanan mula nung magdaos siya ng revival doon. Sabi nung napadalaw siya rito sa California, Los Angeles, sabi niya, sa loob ng 10 o 15 taon mula ngayon, bawat isang taga rito ay mga kailangang magdala ng baril o kung anong bagay na magproprotekta sa kanyang sarili. Dahil di kakayanin ng mga tagapagpatupad ng batas, kaya't talagang dumadaluhong mismo ang kasalanan. Oh, ano yun? Ang di paggalang sa Biblia. Tinanggihan nila ang pagkakataon nila. Lumapastangan sila't nagtawa. Ganun nga mismo. Ngayon dalhin naman natin sa mas malapit sa kinilalagyan natin. Tingnan nyo ang mga kaiglesiyahan, kung ano mismo ang kanilang ginawa. Marami ang umahayo sa buong kalaparan ng bansa. Pero kapag may nakuha kayong isang lalaki na may sapat na tunay na kapangyarihan ng Diyos sa kanya, na sabihin sa mga tao ang tungkol sa makasalanan nilang mga gawi, kumuha kayo ng tulad noon na magsasabi sa kanila na kinakailangan nilang maipanganak na muli. Di yung sigit makipagkamay lang o dumulog lang at magpasilang. Kinakailangan nilang maipanganak na muli. Di yung ilalagay lang ang kanilang pangalan sa aklat ng pagdalo o anib sa iglesia o makipagkamay o kung anong wisik-wisik o kung anong bautismo. Bakus ang maipanganak mismo sa Espiritu ng Diyos. Maibukod ng buhay ng Diyos ay nabubuhay sa inyo. Inilalahad ang sarili nito sa inyo. Hindi lang sa araw na ito. Bukas, hindi sa bawat natitirang araw mo na may galak sa kabila ng inyong mga pagsubok at mga kabighatian na kayo nga'y susulong pa rin. Yamang nalalaman lang daan ay bukas para sa inyo,
patungo sa kalwalhatian. Iyan dapat ang klase ng ebanghelyo. Kapag nasusumpungan nyo ang tao na sila'y nakasadlak sa ganoon, ipangaral nyo ito, at sa pagbalik nyo sa kasunod na taon, kaya nga sila na ganun pa rin. Ganun pa rin, mas lumala pa nga, at nadagdagan pa't nadagdagan. Kahit ano pang sikap mo na mangaral laban doon, lalo lang lumalala. Ano yun? Kawalan ng paggalang. At samantalang 75% ng mga tao roon ay dumadalo sa simbahan, inilalagay pa nga ang kanilang pangalan sa aklat ng pagdalo, inaangkin na mga Kristiyano raw sila. Ayan nga ang mga tao na inaangkin nilang mga Kristiyano raw sila, pero naninigarilyo at umiinom ng alak at nagsusugal at nagsasabi ng mga halay na biro. Napakaraming diakono sa lupon ng may 1, 2, 3 at 4 na mga asawa. Totoo po yan. Grabing kahihiyan. Hayang din ang mga kababaihan nakasali sa mga awit sa simbahan, naputol ang mga buhok. Sinabi ng Biblia, siya'y tao na walang dangal. Heto rit, maglalagay ng kolorete sa kanilang mukha. May isa lang na babae na naglagay ng kolorete sa kanyang mukha sa Biblia, at yun ay si Jezebel. Pinakain siya ng Diyos sa mga aso, kaya heto nga't nakikita niyo kung ano ang saloobin niya patungkol dito. At pagkatapos, heto kayong sasabihin nito sa kanila sa kasunod na taon, babalik, lumala pa sila sa kalagayan nila nung una. Mga lapastangan, wala silang galang, walang diwa ng kalinisan ng buti. Hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay na ito, mga kababaihan, mga kabataang babae at sa mga matatanda na rin na lumalabas sa lansangan na ganyan ang pananamit na kung anong kisisikip na mga damit at mga shorts. Sasabihin niyo, di ka dapat nagsasalita ng ganyan, kapatid na Branham. Dapat kong ang gawin. Tungkulin ko ito. Isa itong pulpito. May isang lalaki nga na tumawag sa akin di pa katagalan. Isa sa pinakakilalang ebanghelistang Pentecostal sa bansang ito. Ang sabi niya, hayaan mo lang ang mga tao. Sabi ko, sino ka para sabihin sa akin na hayaan ko lang sila? Sabi niya, iniibig kita. At ang sabi niya, ang ministeryo mo ay pananalangin para sa mga may sakit. Sabi ko, ang ministeryo ko ay pangangaral ng ebanghelyo, kapatid. At sabi niya, tingnan mo, kapatid na Branham. Sabi, hayan nga't naniniwala ang mga tao na isa ka raw propeta. Sabi ko, hindi ko sinabi na ganun ako. Siya nga ba? Sabi niya, pero naniniwala sila na ganoon ka. Bakit di mo na lang turuan ng mga kababaihan kung paano makatanggap ng Espiritu Santo at kung paano makatanggap ng mga kaloob at gumawa ng iba? Sa halip na bubulyawan mo sila sa tuwina tungkol sa pamaraan ng kanilang pananamit at kanilang mga gawa, bakit di mo na lang ituro sa kanila ang ganitong uri ng mga bagay na mas kapaki-pakinabang pa? Sabi ko, paano ko sila tuturuan ng algebra kung yung ABC pa lang nila di nila matututunan? Alam niyo kung ano ang ABC? Always believe Christ. Siya nga. Ngayon, papaano nyo yun may sasakatuparan? Papaano nyo yun may sasakatuparan? Gusto lang ang may kabikatang humihila na kung anong bagay na umahadlang sa kanila na magawa nila yun. Ibinubunsod noon na ito'y maging makabagong Sodoma. Yan nga ang oras na kinatatayuan natin. Hayan nga ang mga kakilakilabot na bagay na naglipana sa bansa natin ngayon. At ang sabi niya, bueno, tingnan mo. Sabi ko, hindi. Wala akong mga programa para tustusan. Wala akong iglesia na magpapatalsik sa akin palabas. Wala po. Tapos sabi niya, pero trabaho na yan ng pastor na gawin niya. Sabi ko, pero di nila ito ginagawa. Kaya naman kinakailangan ng isang tinig na dapat sumigaw laban dito dahil mali yun. Siya nga't mali yun. Papipitagan. Galangin ito. May isang ginang na nagsabi sa akin minsan, sabi niya, Ginoong Branham, di na kasi sila gumagawa ng ganitong klaseng mga damit, kundi ganito na lang talaga. Sabi ko, pero nagbebenta pa rin naman sila ng mga tela at panahi, at may mga makinang panahi rin sila. Ganon nga. Hayaan niyong sabihin ko ang isang bagay sa iyo, Binibining. Marahil ikaw nga'y ganon na lamang kalinis at kadalisay sa abot ng katayuan mo. Marahil ikaw nga'y karangal-rangal sa iyong asawang lalaki, sa iyong kasintahang lalaki, sa abot ng estado mo. Pero isa sa mga araw na ito, sa harapan ng hukuman, mananagot at mananagot ka dahil sa pangangalo niya. Yun ay kung nagawa ko talaga yun. Nagawa mo talaga. Sinabi ni Jesus, sino mang tumingin sa babae na magnanasa ng masama sa kanya, ay nakagawa na ng pangangalo niya kasama ang babae sa kanyang puso. At kapag ang makasalanan na yun ay titingin sa inyo ng gaya nun, at ibinubunsid mo sila na magkaroon ng ganong mga pag-iisip tungkol sa iyo, ang lalaki nga'y mananagot sa araw ng paghatol. At bakit nagawa yun ng lalaki? Inilantad mo kasi ang sarili mo sa lalaki. Pinagkasya ang sarili sa ganong klase ng mga damit at mga bagay-bagay na gaya nun. Siya nga, isa yung kahihiyan. Mananagot at mananagot ka, Binibi. At kayo ng mga kalalakihan na sinasabi-sabi niyo mga Kristiyano kayo, na dapat kayo ang namumuno sa tahanan niyo, at hetong ang asawa niyo ang pinamumuno niyo, magsisi kayo, o ang buong sambahayan mo ay mapapahamak.
Marahil, hindi nyo na ako kaluguran pagkatapos nito. Pero akin talagang sasabihin at sasabihin sa inyo ang katotohanan para ang aking mga kamay ay walang pananagutan na dugo sa pagparoon ko sa harapan ng hukuman. Yan ang bagay na sigurado. Kita nyo? Oo, makinig kayo kapatid. Laging may tinig na nakalakip kasama ng tanda. Alam niyan, at mainam na inyong pakinggan ito. Hindi ang tinig ko, kundi itong sinabi mismo ng Biblia. Siya nga. Oo, alam ko na parang makaluma ito sa pakinig, pero ito mismo ang sinabi ng Biblia. At yan dapat ang maging katayuan natin. Mangyaring ang mga anghel ay nagtatakip ng mukha para makatayo sa presensya ng Diyos. At mga kababaihan, itong sinabi mismo ng Biblia, isang bagay na di mapagtunggali o bagay na mapagtunggali na ang isang babae mananalangin na ang kanyang buhok ay putol. Wala nga siyang karapatan para manalangin at pagkatapos, ipupwesto niya siya sa grupo ng mga awit at ginagawa niyo pa nga siyang mga ngaral. Siya nga. Alam ko na sumasama ang loob niyo na kaunti, pero alam niyo, gaya ng sinasabi sa akin noon ni nanay, tungkol sa pag-inom ng langis na castor, kung ang isang bagay ay di nagpapasama ng loob mo, wala yung mabuting maidudulot. Kaya ganoon din ito sa Ebanghelyo. Ibubunsod at ibubunsod nito na kayo makapagbulay. Ito ang katotohanan. Lalaki at mga babae, pareho kayo. Pare-pareho kayong mananagot. Dito sa magkabilang panig man, walang pagkakaiba ang 6 na piraso sa isang panig at kalahating dosena sa kabilang panig. Yan mismo ang kalagayan na kinasasadlakan natin. Walang pagpipitagan, kahit na ano ang sabihin ng salita. Bueno, ayos lang yon. Sa palagay ko, ayos lang yon. Baka sakali mo lang yan na ayos lang yon. Sinabi na ng Biblia na mali talaga. At ang ibig sabihin ng baka sakali ay pag-abante ng walang otoridad. Wala kang otoridad galing sa Diyos para gawin ang bagay na yon. Itong mga seminaryo at mga paaralan at ganong mga bagay na nilalampasan lang ang mga bagay na ito ay isang kahihiyan. Inilalagay lang nito ang isang kabataang lalaki, kabataang mga ministro sa maling landas. Inililiis sila patungo roon sa kung anong gawang tao na teolohiya sa halip na patungo sa salita ng Diyos. Di na nakapagtataka kung bakit di nila masampasampalatayanan ang tunay na mensahe. Di na nakapagtataka kung bakit di nila matamo ang mga bagay na ganito sa iglesia. Di na nakapagtataka kung bakit nagawa nilang mailagay siya sa labas sa huling mga araw na ito. Haya't walang pagpipitagan sa kanyang presensya. Bumaba man ng kanyang presensya, gagawin lang nilang katatawanan at sigit ngunguya-nguya pa ng chewing gum. Lalakad-lakad at sige sila sa ginagawa nilang kagaya nun na di kumawari kung ano. Talagang wala man lang pagpipitagan kahit konti sa presensya niya. Ngayon wala man lang pagpipitagan sa Diyos at sa kanyang mga tao. Bakit? Bakit nila ginagawa ito? Ngayon pakinggan niyong maigi. Bakit nila ginagawa ito? Hindi nila napagkikilala ang kanyang presensya. Di nila iniisip na Diyos yun. Maiisip niyo ba na magagawa nung babaeng yun o nung sundalo na hampasin siya sa mukha at maglagay ng basahan sa kanyang mukha at saktan siya sa ulo at magsabi, ngayon, kung isa kang propeta, sabihin mo sa amin kung sino mismo ang nanakit sa'yo. Kung napagkikilala ng lalaking yun na Diyos yun na kanyang sinasaktan, sa palagay niyo ba gagawin niya yun? Sa palagay niyo ba magagawa ng lasing na sundalo na yun na halpakin ng balbas sa kanyang mukha at dudura pa sa kanyang mukha nang may pag-alimurat pagdura sa mukha kung napagkikilala niya na yun mismo ang anak ng Diyos? Haya't wala nga siyang kamalay-malay doon. At sa panahon ngayon, ang bagay na binabansagan nilang grupo ng kapanatikuhan, wala nga silang kamalay-malay na yun pala ang Espiritu Santo na kumikilos sa mga tao na yun. At napapalampas ang mismong bagay na walang kamalay-malay doon, hindi namamalaya ng kanyang presensya. Alam nyo, kagaya nga ng sinasabi ng lumang kasabihan, hayan nga sila na nagsasabi, nagpunta ako sa pagtitipon at nagtawa ako. Nagpunta sa pagtitipon at humanap lang ng maipupula. Ang sabi nga ng kasabihan, nalalakad ang mga mangmang na may panyapak na pinakuan sa mga dako na pinangingilagan ng mga anghel na daanan. Ni walang kamalay-malay tungkol sa Diyos. Yan ang dahilan. Bakit di kayo kumilos gaya ni David? Sinabi ni David, sa tuwina ay inilalagay ko siya sa harapan ko. Yan ang dahilan kung bakit nasabi niya, hindi ako maliliglig dahil ang Diyos ay laging nasa unahin niya. Siya nga po. Ngayon, yung pangalawa, tumatakip sa kanilang mga paa. Itong pagtakip sa kanilang mga paa, ano pong ibig sabihin nito? Pagpapakumbaba. Yung pagtakip ng kanilang mukha, ang ibig sabihin nun, ay pagpipitagan sa presensya ng Diyos. Ang pagtatakip naman ng kanilang mga paa ay pagpapakumbaba sa kanyang presensya. Kagaya ni Moises noon sa kanyang presensya, hinubad ang kanyang mga panyapak. Nag-alis ng panyapak. Si Pablo, nung masimpungan niya si Jesus, ang haliging apoy, siya nga'y sumubasop sa lupa. Sa dako ng kanyang mga paa. Yung dako kung saan naroon dapat ang kanyang mga paa. Haya't naroon ang kanyang mukha sa pagpapakababa. Si Juan Bautista, ang dakilang propetang yun, pinakaunang propeta sa lupain matapos ang 400 taon. Pero ang sabi niya, di ako karapat-dapat na humipo sa kanyang mga paa na alisin ang sintas ng kanyang panyapak. Nakita niyo?
Yung naroon sa kanyang mga paa, nakatakip. Ang ibig sabihin nun ay pagpapakababa. Masdan nyo ngayon ang lingkod na ito na nasa harapan ng Diyos. Ang mukha niya ay natatakpan sa pagpipitagan. Ang kanyang mga paa naman ay natatakpan sa pagpapakababa. Siya nga, at hayat, may buong kamalayan. May buong kamalayan sa inyong kababaan. Lahat tayo ay mistulang naghahangad na maging kung sino na bigatin. Ako si Dr. ganito at ganoon. Ang dakilang si ganito at ganoon ng ganito at ganoon. Walang-wala kayo. Siya nga, hayat, walang-wala talaga. Kung gusto nyong malaman kung gaano kayong kabigatin, sausaw nyo nga ang inyong daliri sa lalagyan na may tubig at alisin nyo ang daliri nyo at sigit hanapin nyo yung butas doon. Kita nyo? Wala nga kayong makikita. At ganun tayo. May kakayahang gumawa ang Diyos kahit wala tayo. Pero wala tayong magagawa kung wala siya. Sino ka ba? Kita nyo? Dapat batid mo kung gaano kakaliit. Ang daan tungo sa itaas ay pababa. Sino man na ibinababa ang kanyang sarili itataas. Sino man na itinataas ang kanyang sarili ibababa. Di pa katagalan, naimbitahan ako minsan sa Chicago na isang grupo ng mga banal para makapangusap. May isa pong kilalang Pentecostal na ministro roon na siguro may 4 na degree sa kolehiyo at kung ano pa. At naaasiwa siya sa muntikong bagitong paraan ng pagsasalita sa dakong yun sa harap ng kapita-pitagang konseho na idinadaos nila roon. Tapos may isa siyang tao doon na nanggaling sa isang kilalang eskwelahan ng Biblia sa dakong yun na umakyat doon. Isa pong bigating eskwelahan ng Biblia sa Chicago para magtalumpati. Kaya't paunang sinabi na ng ministro kung anong gagawin niya. Aakyat doon at mamalitin ng mga taong naroon tungkol sa lahat ng mga bagay na maisip niya, tungkol sa kung paanong mali ang mga taong yun sa paniniwala na mayroong Espiritu Santo at lahat ng mga bagay na tulad nun sa harap ng mga Pentecostal. Mangyaring umakyat na siya na nakaliyad ang dibdib at ang kulyar ay nakatupi pa ng paganoon. Lapat na lapat sa tuksido na kanyang suot-suot, inilapag ang lahat ng kanyang mga tala sa ibabaw ng entablado. Ganun na lamang siyang kadalubhasa sa pagtugay-gay ng mga bagay-bagay na akalain mo na yung mismong pagpapaliwanag niya sa Biblia ay hayat walang nalalaman ng Diyos tungkol dito. At nalaman nyo na lang inyong nakita niya na parang di nabibilib ang mga tao. Patuloy man siya sa pagtugay-gay ng mga bagay at ibang bagay at nakaupo lang ng tahimik ang mga tao at nagtitinginan sa isa't isa. Di nga nun napabilib ang ganung uri ng mga tao ng mga Pentecostal. Kaya matapos ang ilang saglit, hayat nakita niya na nabigo siya at ikinilik niya ang kanyang mga gamit sa ilalim ng bisig niya. Lumakad na pababa ng entablado ng ulo'y nakatungo, nakalaylay. May matandang banal doon na nakaupo malapit sa dingding. Ang sabi, kung siya umakyat sana roon sa paraan, kung paano siya bumaba roon, o di sinsanay bumaba siya sa paraan ng pag-akyat niya kanina. At ganoon din ito sa bagay na ito. Siya nga, magpakababa kayo! Siya sa atin nyo kung gaanong kababa kayo. Hindi yung mag-aalam-alaman kayo. Kaya't wala kayong nalalaman. Ibunsod nyo ang inyong sarili na magpakababa sa harap ng Diyos. Ngayon nakita natin, yung pangatlo, siya'y nakakalipad gamit ang 2 pang pakpak. Ngayon masdan, yung una, siya sa presensya ng Diyos. Siya'y mapagpitagan. Yamang ang mukha niya'y natatakpan. Yung pangalawa, siya'y mababa sa harap ng Diyos. Yamang ang mga paa niya'y natatakpan. At ang kasunod, itong 2 niyang pakpak na siya nakalilipad. Binubunsod siya na makakilos. Oh, ang ganda. Ano yung ginagawa roon ng Diyos? Ipinapakita niya riyan sa propeta kung paano ang katayuan ng inihahanda niyang lingkod. Ipinapakita ng Diyos, heto ang aking mga lingkod. Sila'y sa akin. Tingnan mo kung paano sila inihanda. May pagpipitagan, may kababaan, at ibinubunsod na kumilos. Sa ganitong paraan nga dapat ang mga lingkod ng Diyos. Oh, ang ganda. Ganyan dapat tayo. May pagpipitagan sa salita ng Diyos, mapagpakumbaba, at kumikilos para sa Diyos. Tingnan niyo yung babae nung siya tawagin para siya'y kumilos. Humayo, na sinasabi niya, hali kayo, tingnan niyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay na akin noong nagawa. Yung tanda niya ang nakapaghikayat sa kanya, na siya napalayaong Mesiyas. Ang sabi ng babae, Ginoo, nalalaman namin na kapag dumating ang Mesiyas, ngayon, marahil isa kang propeta, nalalaman namin na sa pagdating ng Mesiyas, kanyang sasaysayin ang mga bagay na ito sa amin. Kita nyo, ang hinihintay na sagot ng babae na sasabihin niya, bueno, malapit na talaga ang pagdating ng Mesiyas. Ako'y tagapanguna lamang sa kanya. Pero ang sabi niya, ako nga siya. Yun nga'y nagbunsod sa babae na kumilos sa mismong sandali na yon. Nabunsod siya sa pagkilos. Hindi nyo nga mapipigilan ng babae. Katulad yun ng isang bahay na nag-aapoy. Gaya ng nabanggit ko na nung isang gabi, sa pag-ihip ng malinsangang hangin, di nyo nga siya mapipigilan. Doon mismo sa bayan ay kumaripas siya. Hali kayo, tignan nyo ang isang lalaki na nagsaysay sa akin ng mga bagay na aking nagawa noon. Hindi ba't ito na ang Mesiyas? Kita nyo, siya'y ibinunsod na kumilos. Ano yung mga ginawa ng babae?
Siya'y pumaroon. Ang unay, nagpakababa siya. Dalhan mo ako ng maiinom. Sabi, haya't ang mga magulang namin ay uminom mula sa balon na ito at kung ano pa. At yung babae, sabi niya, bueno, bibigyan kita ng tubig na maiinom na di mo na kailangang pumunta rito. Yung babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na yan. Kita nyo, siya nga'y nagpakababa roon. At nung may baba niya ang kanyang sarili, pagkatapos nga'y nagpakita si Jesus sa kanya ng tanda ng pagka-Mesiyas, at yun ang nagbunsod sa kanya na kumilos, kaya't handang-handa na siyang humayo roon, handang-handa na siyang ipagsabiyon sa lahat ng sino man na makasalubong niya. Kita nyo, kung tutuusin, sa mga tradisyon ng mga bansa sa silangan, yung mga kalalakihan ay di sila nakikinig sa ganong klase ng babae. Yung babaeng tulad noon ay walang boses sa gitna ng mga tao. Tunay na wala nga. Di siya makapagpapahayag, pero sigit makakaya niyo ba siyang pigilan? Siya'y nasa pagkilos. Kinakailangan niyang maisaysayon sa kung sino man doon. Hali kayo rito at kayo mismo ang sumaksi. Sinaysay sa akin ng lalaki ito ang bagay na nagawa ko noon. Hindi ba't yan ang hinahanap natin? Hindi ba't yan ang sinasabi ng kasulatan na ang Mesiyas sa kanyang pagparito, gagawin niya ito? Siya ngayon ay bunsod sa pagkilos dahil siya'y nagpakababa. At ang Diyos ay sumakanya. Si Pedro, nung magtiwala siya sa kanyang salita, haya't siya'y nangisda buong gabi dahil isa siyang mangingisda na pumalaot doon at umahon na siya. Bigong-bigo ang kalooban, wala kasing isda. Kahit sino namang mangingisda ay alam ang pakiramdam kapag walang mahuling isda. Pagkatapos, unang-una, hinugasan na niya ang kanyang mga lambat, inilatag doon sa may pampang at pinatutuyo ang mga yun. At pumaroon si Jesus at humiling na kung maaari sanang mahiram ang kanyang bangka. Nangaral siya. Pagkatapos, ang sabi niya, Simon, magpunta ka roon sa laot at ibaba mo ang lambat para sa malaking huli. Bumalik ka sa dako kung saan ka nangisda buong gabi. Bumalik ka sa dako kung saan ka nagpagal ng husto ng ilang oras at ibaba mo ang lambat para sa isang napakalaking huli ng isda. Isang malaking huli. Ngayon tingnan nyo, sabi niya, Panginoon, buong gabi kaming nagpagal at wala kaming nahuli. Pero sa iyong salita, Panginoon, ibababa ko po ang lambat sa iyong salita. Iyon nga, panghawakan niyo ang Diyos sa kanyang salita. At nung maibaba na niya ang lambat, nakahuli siya ng napakaraming huli ng mga isda, na napat ang lambat ay nagkapunit-punit na mismo. Yun nga'y ibinunsod siya na kumilos. Siya nga po, ang impluensyang yun ni Jesus ang nagbunsod mismo sa kanya na kumilos at hayat ibinaba niya ang lambat. At sabi ni Jesus, huwag kang matakot, mula ngayon ay manglalambat ka na ng mga tao. Yung lalaking bulag, nung mapagaling siya, nakaupo noon sa may pintuang bayan o nakaupo sa lansangan. At sabi ng mga pariseo, sino man na magsaysay tungkol sa kanya o kahit may kaunting kaugnayan lang kay Jesus, sino mang yan ay patatalsikin mula sa templo. Dumating sila. Yung tatay at nanay ay tinanong. Sabi nila, nasa tamang gulang na siya na ang tanungin nyo. Sabi ng lalaki, ang lalaki na nagngangalang Jesus ang nagpagaling sa akin. Sabi, pero ang lalaking ito ay isang makasalanan. Hindi siya kabilang sa ating mga grupo. Hindi nga namin mawari kung saang dako ba siya nanggaling. Sa Diyos ka magbigay ng papuri. Sabi nung lalaki, ngayon, kung siya ba'y makasalanan o hindi ko alam yan. Sabi niya, pero heto ang isang bagay na alam ko. Dati akong bulag, pero ngayon ay nakakakita na. Tapos sabi pa, ang bagay na kakatwa lang sa akin, ay hindi ba't kayo ang mga espiritual na mga tagapamuno sa panahon na ito? At heto ang lalaking ito na minulat ang mga mata ko. At sa kabila niyan, ay di nyo alam kung saan siya nanggaling? Ano yung nangyari doon sa lalaki? Binunsod siya sa pagkilos. Ganon nga. Ibinunsod siya nito para kumilos dahil kanyang ipinagsabi ang kanyang karangalan sa buong bansa. Yung mga tao nung araw na yon ng Pentecostes, nung sabihin sa kanila ni Jesus na maghintay sa dakong yon, at sila ngay ibubunsod na hayat bumaba, at nung bumaba na ang Espiritu Santo sa kanila nung araw na yon ng Pentecostes, nung maimpluwensyahan sila ng salita ng Diyos na nahayag, ngayon nalalahanin nyo. Sinabi ni Jesus, magsipanatili kayo sa Jerusalem hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan na nagbubuhat sa itaas. Sila'y naghintay, hindi 8 araw, hindi 9 na araw. Naghintay nga sila ng 10 araw hanggang sa ang pangako ay maihayag. At ang Espiritu Santo ay bumaba noon at ipinagbahabahagi nito ang sarili at may mga dila ng apoy na pumaybabaw sa bawat isa sa kanila roon. At habang nasa impluwensya sila ng Espiritu Santo, sila nga'y gumayak para kumilos. Pasuray-suray ang paglalakad na parang lasing. Humihiyaw, nagsasalita sa iba't ibang wika, doon nga sa lansangan ay pumaroon sila. Sabi ng mga tao roon, ang mga taong ito ay lasing sa bagong alak. Siya, si Pedro, tumindig siya. At ang sabi niya, ito yaong sinalita noon ng propeta Joel at mangyayari sa huling mga araw. Ano mismo ang ibinunsod noon?
ibinunsod no na siya'y kumilos. Ibubunsod at ibubunsod ka nito na kumilos. Kung di mo pa ito nakakamit, ibubunsod ka nito na kumilos kapag nakita mo na ang salita ng Diyos ay nagkakaroon na ng katuparan. Itong mga bagay na nasaksihan na natin sa huling mga araw na ito, marapat lamang na ibunsod tayo nito na kumilos. Ibubunsod nga nun, kung magagawa lamang natin ito ng mapitagan at ng may pagpapakumbaba. Yung haliging apoy sa harapan noon ni Pablo, ibinunsod siya noon para kumilos. At sa panahon ngayon, kapag nakikita natin ang siyang haliging apoy na yon, sa pamamagitan ng siyensya, sa pamamagitan ng mga resulta nito, sa pamamagitan ng ipinangako nito, ibinubunsod ng salita para sa huling mga araw na ito'y maipangyari ng saktong-sakto. Yun nga ang magbubunsod sa atin na kumilos. Na anupat, ang tanda ay ibinigay na. Kung papaano noon sa mga araw ng Sodoma, bago tupukin ng Sodoma, ay gayon din sa pagparito ng anak ng tao. Siya'y ihahayag muli na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Marapat lamang na ibunsod nito ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo na sila'y kumilos, na paglakip-lakipin ng lahat sa abot ng makakaya nyo. Dahil ito na ang huling oras, ito na ang huling pagtawag. Ang huling pagtawag, salita sa salita, ito'y natutupad. Tunay na ibubunsod nito tayo sa pagkilos. Tayo, katulad ng propeta, nakita natin ang kinalabasan ng mga mapagmataas sa sarili ng mga denominasyon na kanilang ang nawawaglit ang kanilang lugar kay Kristo. Nawaglit ang pagkakahawak nila sa kanyang salita dahil sa pagtanggap sa mga kredo. At nakita nga natin kung anong nangyari sa kanila nung gawin nila yan. Namatay sila sa espiritual. Nakita natin kung anong nangyari sa mga Lutheran nung tanggihan nila ang tawag ni Wesley. Nakita natin ang nangyari sa mga Methodist nung tanggihan nila ang tawag ng Pentecostal. Haya't ano na sa mga Pentecostal ngayon? Kita nyo, nakita natin yung lalaki na mapagmataas sa sarili, tulad ni Josias, na may pagtatangkang kunin ang pwesto ng isang pinahirang tungkulin. Ang tungkulin ng isang tao sa iglesia ay pinahiran. Di tinalaga ng kung sino. Pinahiran. Ang iglesia, ang pastor, ang ebanghelista, ang propeta, ang apostol. Kinakailangan na pinahirang tungkulin ng Diyos na hindi tao lang ang nagtalaga. Nagawang italaga ng tao ang tungkulin na yan minsan. Sila pa nga'y nagpalabunutan. Haya't ang abang si Matias ay wala namang nagawa dahil ang pinili ng Diyos ay si Pablo at siya nakagawa ng espesyal na bagay dahil siya'y pinahiran. At nakikita natin ang mga opisyales na parang ipinanoproklama pa nila. Heto si Santo Obispo ganito at ganoon. Heto ang itinalagang si ganito at ganoon ng heto rin si ganito at ganoon na itinalaga. Walang kinahihinatnan. Pero kapag ang Diyos nga mismo ang paroroon at mamamahala, haya't makikita natin ang pahid ng Espiritu Santo na pinagtitibay ang salita ng Diyos. Ngayon, ang mga epekto ng pangitain sa propeta, ano ang ibinunsod noon sa lalaking ito na ipinanganak na isang propeta? Tandaan nyo, isinulat niya ang buong Biblia. May 66 na aklat sa Isaias at 66 na aklat sa Biblia. Yung simula pa nga'y parang si Genesis. Doon sa kalagitnaan ng aklat ay nalantad doon ng bagong tipan, si Juan Bautista. At nagtapos doon sa millennium. Dakilang propeta, isa sa pinakadakilang propeta na nagkaroon tayo, itong si Isaias. At siya yung pinanganak mismo para maging propeta. Pero nung tumayo siya sa presensya ng Diyos, ano mismong ibinunsod noon na gawin ng propeta? Nagsalita ang propeta sa abako, sapagkat ako'y lalaking may maruming labi. Ang pumaroon sa presensya ng Diyos at ang makita ang tunay na pinahirang sisidlan ng Diyos, ibinunsod noon na ang propeta ay magpahayag ng tapatan na siya'y makasalanan. Yun talaga ang ibubunsod nito sa atin. Ibubunsod nito ng pinahirang presensya ng Diyos. Nung makita ng propeta ang isa na yon na sumigaw, at ang mga palayo kay umaalog, at ang mga anghel ay parot-parito, na pinututunayang naparoon sila sa harapan mismo ng Diyos, at sila'y mga lingkod ng Diyos, pinahiran, at sila nga'y sumigaw, haya't siya'y makasalanan talaga. Ano mismo ang nangyari nung sandaling yun na handa na siya? Ngayon makinig po. Magtatapos na. Handa na niyang ipahayag ng may katapatan na siya'y makasalanan. Sa abako, sapagkat ako'y lalaking may maruming labi, at tumatahan ako sa kalagitnaan ng mga tao na marumi ang labi. Sa abako, pagkatapos kinuha ng anghel ang pang-ipit at kumuha ng baga mula doon sa dambana, binitbit yon sa kanyang mga kamay at pumaroon at nilinis ang propeta sa pamamagitan nun. Kaya't dumating ang paglilinis pagkatapos ng kanyang pagtatapat. Ngayon, kung ang isang propeta na tinawag, pinagtibay na maging isang propeta ng Diyos doon sa presensya ng Diyos na nakikita niya ang kanyang kaliitan, naghanda na ipagtapat na siya isang makasalanan, ano kayang nararapat niyo at ako na gawin? Pero alam niyo ba ang ginagawa natin? Ipinapaling natin palayo ang ating ulo at lalakad palayo at magtatawa.
Yan ang kinatatayuan natin hanggang sa dumating ang paglilinis. Tingnan niyo si Isaias. Gusto ko pong pansinin niyo ang isang bagay pa rito. Ang Diyos ay di gumamit ng mga aklat at teolohiya, mga terminong teolohiya, para linisin ang kanyang lingkod. Apoy ang ginamit niya. Di siya gumamit ng mga kredo para linisin ang kanyang lingkod. Kumuha siya ng apoy mula sa dambana. At kung ang Diyos ay maglilinis sa tao sa panahon ngayon, marapat lamang na sa pamamagitan niyo ng apoy ng Espiritu Santo na siyang maglilinis sa tao. Hindi sa pagbabasa ng aklat at gagawin yung ganito o kung anong libro ni ganito at ganoon. May isa pong kilalang ministro rito sa California ang sabi nung isang araw, kaya't pinarangalan siya ng aklat ng taon. Iba ang pananaw ko sa kanya. Ang aklat ng taon ay wala ng iba't ang Biblia noon pa man. Ang aklat ng taon ay itong ang aklat ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At ang Diyos ay gumamit ng apoy para linisin ang lingkod niya. Tapos ang sumunod na roon, matapos na siya magtapat ng may kababaang loob na siya'y mali, ay hayat dumating ang paglilinis. At pagkatapos ng paglilinis, dumating ang pag-aatas. Kita nyo, yan mismo ang problema. May ilan sa atin na ang inuuna natin ay yung pag-aatas bago tayo malinis. Kita nyo? Sinasabi natin, bueno, ang susundin ko'y ito. Ang kailangan nating sundin ay ang Diyos. Yung mga anghel na yun doon ay isang bagay lang ang ginagawa. Ang mamuhay sa presensya ng Diyos na mapagpakumbaba, mapitagan, at sadyang ang kumikilos sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ay yun pa lang ang kasunod, ang pag-aatas. Matapos ang pagtatapat at paglilinis, ay doon pa lang sumigaw ang nilinis ng Isaias ng, narito ako, isugo mo ako. Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung may narapat lang na panahon ng mga Isaias ay dapat nang pumaroon sa bahay ng Diyos para sa paglilinis. Kung may narapat lang na panahon ng isang kaanib sa iglesia ay dapat nang lumapit ng totoo at magtapat ng kanyang pagkakasala. Kung may narapat lang na panahon para sa isang tumalikod, pagkaisipin niyo lang, nung gabing yun, nung matupok ang Sodoma, naisip niyo ba kung gaanong karaming tao kaya ang lumakad palayo sa mensahe ng mga anghel na yon? Naisip niyo ba kung gaanong karaming tao ang kulang sa malasakit na mapakinggan sana ang kanilang tinig? At sila nga mismo'y napahamak nung siya ring gabing yon at nawaglit na mismo na ang natitira na lang para sa kanila'y parusa sa impyerno. Kung paano sa mga araw ni Noe, gaanong karaming tao kaya ang nagtawa sa kanya at nilibak-libak lang siya at sila'y nagsipuntahan lang doon para makibalita sa sinasabi-sabi niya. Sasabihin, pupunta tayo doon at makibalita tayo sa matandang baliw na lalaking yun na sige sa isinisigaw niya para matawa tayo uli. Tatayo, lalakad palayo, ni di iniintindi ang kanyang ipinapangaral. Lahat na ng mga bagay na tulad nun, at kaya't napahamak sila sa mga kahatulan na ipinangaral niya. Si Amos, ang munting mga ngaral na yun, di nila alam kung saan siya nagmula. Isang propeta, pinahiran, bigla na lang sumulpot doon at tumunghay sa Samaria noong panahon na yun. Yung kalbo niyang uloy kumikinang, yung matanda't ubanin na niyang balbas. Nung umahon siya roon sa pagbagtas ng burol, tumunghay siya. Yung banal niyang mga matay lumiit sa pagtanaw niya sa siyudad na yon. Di nga katulad ng mga turista na bumibisita doon mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil yung mga saserdote sa dako roon at lahat sila ay nagkasala at sinasabi-sabi ng mga huwad na propeta na ayos lang daw yung ganoon. Lumakad siya sa dakong yon nang walang tumataguyod sa kanyang revival. Lumakad siya roon na walang kahit na ano at sumigaw ng napakalakas at sabi niya, ang siyang Diyos na sinasabi niyo pinaglilingkuran niyo ang wawasak sa inyo. At sinasabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos na sinasabi ng Amerika na pinaglilingkuran niya raw, ang wawasak sa kanya. Tanggapin niyo man yan o hindi, ay pasyan niyo na yan. Ang kailangan nga natin ay magpatira pa sa may dambana, Isaias. At ang sabi ng Diyos, sino nga hayo sa ganang akin? Ang sabi ni Isaias, narito ako, isugo mo ako. Naisip ko ang awiting yun. Nung ang baga ng apoy sa propeta ay humipo, siya'y sadyang dinalisay na singlantay. Nung ang tinig ng Diyos ay magsabing sino ang hahayo, siya'y tumugon, Panginoon, heto ako, isugo mo. Unang-una, kinailangan niyang maibaba ang sarili niya at malinis, at maihanda gaya ng nasaksihan nating paghahanda sa lingkod na yon. Tingnan niyo si Osias, kung papaanong siya man ay inihanda rin. Pero nabigo, huwag niyong ilagak na sasabihin niyo, bueno ngayon, kilala ko na si doktor ganito at ganoon, ay isang mabuting tao. Kilala ko si kapatid na ganito at ganoon. Marahil mabuti naman sila, pero huwag kayong tumingin doon. Dito kayo tumingin, kita niyo? Dito ang daan. Ang Diyos ay may daan na inihanda. Paano niya yun ginawa? Sa araw ng Pentecostes, sinaysay ni Pedro sa mga tao kung ano mismo ang dapat nilang gawin. Sumulat siya ng reseta para sa mga tao. At yun nga'y
Nanatiling yun pa rin sa tuwina. Huwag na huwag niyong ibahin ang inireseta nito dahil papatayin niyo lang ang pasyente niyo. Ang sabi nila, anong gagawin namin para maligtas? Ang sabi niya, magsisi bawat isa sa inyo, magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga pagkakasala niyo, at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Yun nga ang tinutumbok sa gabing ito. Yamang ang Diyos ay tumatawag pa rin. Ito po ang reseta. Matatamot niyo pa rin ang siyaring Espiritu Santo na natanggap nila noon doon. Basta't matatamot niyo ang siyaring bagay na yun sa gabing ito. Basta't sumunod lamang. Yun lang ang dapat niyong gawin. Siya nga, at pagkatapos ay masasabi niyo na, noong ang baga ng apoy sa propeta ay humipo, siya'y sadyang dinalisay na singlantay. Noong ang tinig ng Diyos ay magsabing sino ang hahayo, siya'y tumugon, Panginoon, heto ako'y isugo mo. Awitin po natin. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Pakinggan niyo ito, kapatid. There's millions now in sin and shame are dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Now quickly answer, Master, here am I. Oh, speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Oh, speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Iyuko na po natin ang ating mga ulo. Making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Nagnanais ba kayong maging mapagpakumbaba at malinis? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Habang patuloy nilang tinutugtog, Send me. meron po bang isang Isayas dito sa gabing ito? Is there O may 100 kaya na nagnanais na makadulog? Nagnanais ng paglilinis ng Diyos sa inyong buhay, cleansing of God in your life? sa inyo na di pa kinikilala si Kristo bilang tagapagligtas nyo. You're invited now. Kayo'y inaanyayahan na ngayon sa may altar. Kung siya po'y nangungusap sa inyong puso, di po ako ganong kagaling sa paghihikayat. Sa palagay ko, ang Espiritu Santo na mismo ang gumagawa ng paghihikayat. Pero kung kayo'y narito at kayo ngay wala pang Kristo, ngayon alalahanin nyo, mananagot at mananagot kayo sa araw ng paghatol sa anumang bagay na inyong gawin sa gabing ito. Kita nyo? Ngayon, kung nagnanais po kayong pumarito, narito ako para manalangin kasama nyo. Sa pangalan ni Kristo, binibigyan ko kayo ng pagkakataon na makalapit. Masumpungan ng Diyos
at nang may tuwa na masumpungan niyo siya. Mga kabataan, mga matatanda, mga edad medya, mga miyembro ng iglesia, sino man kayo, kung ang apoy ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay di pa kayo nalilinis sa puso nyo, na kayo'y humantong sa punto na inyong sasampalatayanan ng bawat salita ng Bibliyang ito, at si Kristo, ang buhay na saksi ng sa inyong puso, na siya'y nagbangon mula sa patay, ay heto nga't inaanyayahan ko kayo sa may altar. Pumarito lang kayo, at hayaan niyo pong makapanalangin kami kasama niyo. Manampalataya lamang lahat kayo kung ganon. Sa inyo mismong kanya-kanyang gawi na kayo'y ligtas. Kaya naman, meron po kaya ritong isa na tumalikod sa pananampalataya na nagnanais na pumarito? Sinasabi ko po ito sa inyo bilang isang lingkod ni Kristo na kung magagawa niyong lumakad dito at kami po'y mananalangin kasama niyo, di ko sinasabing tatanggapin niya kayo, pero naniniwala ako na kanyang gagawin yun. Maaari lang po bang subukin niyo na ngayon? Kung siya'y nangungusap sa inyo, pumarito lang. Sa inyo riyan na wala pa ang bautismo ng Espiritu Santo, ipinagpapalagay ko na wala po sa inyo na paparito na hindi tumalikod. Bawat isa, kung ganoon, ay kinakailangang maipanalangin mga Kristiyano. Haya't manalangin po kayo, at pagkatapos, kapag kayo'y naipanalangin na, at hindi pa kayo nababautismuhan, at nagnanais kayo na maipagkalupit ito sa inyo ng Diyos, ito na ang pagkakataon nyo ngayon. May isa pong lalaki na lumapit na di pa ito natatamo. Pagpalain ng mapagpakumbaba niyang puso. Naniniwala ako na siya isa ring Isayas. Ngayon, iangat niyo po ang inyong mga ulo. May isa pong lalaki na nakayuko rito sa may altar. Isa pong individual na naniniwala akong isang Isayas. Ngayon, narito po ang Diyos. Nananampalataya ba kayo na siya'y narito talaga? Ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung ano-ano ang nagawa nyo. Nagawa nyo ang pinakamasaklap na bagay na magagawa nyo. Nasa 2 o 3 tao ang narapat lamang na pumarito at dumulog sa may altar. Hayaan niyong ipakita ko po sa inyo, sa pangalan ng Panginoon, na tama ako sa sinasabi ko. Tingnan nyo, ang ilan sa inyo rito ay patuloy lang sa pananalangin. Heto ang isang ginang na nakaupo rito na nakasuot ng puting balabal, munting puting jacket na nakatingin sa akin. Di ko, isa po siyang Kristiyano, pero nananalangin siya para sa isang sakit. May arthritis siya. Nananampalataya ka ba na magagawa ng Diyos na paigihin ang lagay mo? Pagalingin ka? Kung ganoon, matatanggap mo. Yung katabi pong lalaki, nakaupo rito sa kasunod mo lang. May kung anong problema siya sa may tenga niya. Ikaw ba'y nananampalataya na magagawa ng Diyos na pagalingin ang suliranin niyan sa iyong tenga, Ginoo? At paigihin ang lagay mo? Sige, itaas mo ang kamay mo kung nananampalataya ka. Ngayon, maging mapitagan lamang po pansumandali. Ang lalaki naman sa kasunod lang niya ay pinahihirapan ng sakit sa puso. Nananampalataya ka ba na mapapagaling ka ng Diyos, Ginoo? Diyan sa sakit mong yan sa puso? Di po kita kakilala. Isa kang estranghero sa akin. Tama po ba? Isa kang estranghero. Bueno, sigit pakinggan mo. Kung sasabihin sa akin ng Diyos kung sino ka, makatutulong ba ito sa iyo? Ako po ba'y narinig mo riyan ng malinaw? Ang pangalan mo ay Ginoong Blackwood. Nananampalataya ka ba na kaya niyang sabihin sa akin kung taga-saan ka? Taga Riverbank, California ka. Kung tama, tumayo ka. Di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Sige po, pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pinagaling ka nga mismo ng pananampalataya mo. Sa binibini naman na nakaupo sa tabi mo, may sakit siya sa pagkanerbiyos. Gusto mo bang gumaling mula sa pagkanerbiyos mo niyan? Itaas mo ang kamay mo, kung ninanais mo. Ipatong mo ang kamay mo sa kanya, Ginoo, para siya ay mapagaling. Ang binibini naman sa kasunod mo, ngayon ay may sugar diabetes na nakasuot ng pulang damit. Nagnanais siya na siya ay may panalangin din. Kita nyo? Nagnanais siya na siya ay may panalangin. Manampalataya lamang. Heto ang isang binibini na kaupo sa bandang likod dito. Siya nakatakda ng maoperahan. Kung magagawa lamang ng binibini na, oh Diyos, may luslos siya sa sinapupunan. Ang pangalan niya ay Binibining Maxwell. Manampalataya. Itas mo ang iyong kamay. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Binibining wala kang prayer card, hindi ba? Wala kang prayer card. Bueno, di mo kailangan. Itaas mo lang ang iyong kamay kung tama nga. Di kita kakilala. Kung tama, sigit, iwagayway mo ang kamay mo. Estranghero tayo sa isa't isa. Iwagayway mo lang ang kamay mo ng paganito. Ano yung nahipo niya? Hindi ako ang nahipo niya. Ginoong Stewart, nagnanais ka bang mapagaling din?
Diyan sa pagkanerbiyos at nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Isa akong estranghero sa iyo, pero iyan ang pagkatao mo at pinahihirapan ka ng pagkanerbiyos na yan. Di mo nga makontrol ang iyong sarili. Tumayo ka at tanggapin mo ang iyong kagalingan sa pangalan ni Yesus Kristo. Ito ang isang binibini na nakaupo riyan sa likod mo. Siya man ay may pagkanerbiyos din. May kung anong mali sa mga kalamnan niya sa katawan. Mukhang mapapalampas niya ito at ginang Newell, tumayo ka. Kung yan nga ang pangalan mo at ikaw nga yan, manampalataya. Nananampalataya ba kayo? Siya nga't, heto ang isang ginang na nakaupo rito. May sakit siya sa puso at mataas ang presyon ng dugo. Nananampalataya ka ba? Tama ba, kapatid na babae? Tumayo ka kung tama. Ang ginang na nakaupo naman sa tabi mo riyan. May kung ano siya sa kanyang dibdib. Kung tama, tumayo ka. Sabihin mo sa ginang, diyan sa kasunod mo. Siya po'y may mga tumutubo-tubo sa kanyang mukha na maliliit na halos tumorang itsura. Kung nagnanais siyang gumaling, sabihin mo sa kanya, tumayo at tanggapin ito. Ngayon may kalipunan sa inyo riyan na dapat sana'y narito mismo sa may altar. Hinahangad ang Espiritu Santo. Haya't ganito ang sabi ng Panginoon. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Minsan muli, uulitin ko ang tawag na ito. Ayan nga ang pagpapatibay na sinasabi ko talaga sa inyo ang katotohanan. Nangungusap ang Diyos sa mga taong narito at may konting pag-alinlangan sa inyo. Magagawa niyo bang maging tapat lamang na nupat itataas niyo ang kamay niyo magsasabi, siya nga kapatid na Branham, ako nga'y sadyang naliligalig na lang sa tuwina. Ganun na lamang ang pagnanais ko sa Diyos. Alam ko na may kung anong kakulangan pa rito at narapat lamang nakamtin ko yon sa paghahayag ko mismo ng kagustuhan na mabautismuhan sa Espiritu Santo. Sige, titaas mo lang ang iyong kamay. Maaari niyo bang gawin yan? Maging tapat lamang sa sarili niyo. Ang Espiritu Santo ay di kailanman nagkakamali. Bakit di kayo pumarito kung ganoon? At pahupain ng pag-aalinlangan na yan. Hali kayo. I'll be quick. Speak, my Lord. Speak, my Lord. That's it. Ganon nga. Speak and I'll be quick. Kita nyo, wala akong sinasabi sa inyo rito na kamalian, mga kaibigan. Ang Espiritu Santo mismo ang tumatawag. Nasa sandaan po ang narito. Kung naniniwala kayo sa akin na ako'y isang propeta, ngayon nalalahanin nyo, sinasabi ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon, kayo'y nilinlang noon, halina kayo. The coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. Oh, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here. Masasabi niyo rin ba ang ganoon? Kaya naman tumayo na po, itaas niyo ang inyong mga kamay. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Ano itong ginagawa niya? Haya't tumugon kayo sa kanya kung ganoon. Kung siya'y nangungusap, kung may muntiman na kung anong pag-alinlangan sa kung saan, na para bang di kayo nakasisigurado, ngayon dito, huwag na kayong makipagsapalaran. Lord, send me. Oh, speak, my Lord. Siya'y nangungusap, halina. Ngayon, mga kababayan, di ako madaling madala sa pagkapanatiko. Hindi ako madaling madala sa pagsasabi ng maling mga bagay. Nararamdaman ko po ang pangunguna sa tuwing sasabihin ko kung anong gagawin ko. Sinasabi niyo, ano kayang sasabihin dito ng mga tao? Ang dapat ay kung ano ang sasabihin ng Diyos tungkol dito, ay yun na yun. Send me. Speak, my Lord. Ganon nga. And I'll be quick to answer thee, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. There's millions now in sin and shame are dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Oh, quickly answer, Master. Ngayon, bawat isa na narito,
Nais po nating makapaganda para sa isang maluwalhating gawain ng pagpapagaling bukas din. At pinamamanhik ko sa bawat isa ng mga ministro rito na dumako lang dito sa palibot ng mga tao na naghahangad para sa Espiritu Santo. Huwag lang maglumagi ng 5 minuto. Kayo po'y maglumagi hanggang ganong katagal, hanggang sa ang Espiritu Santo ay dumating. Ngayon sa mga tagapakinig dito ngayon ngay ipatong niyo ang inyong kamay sa ibabaw ng ibaparyan. Sige po't ipatong niyo lang ang inyong kamay sa isa't isa. Sa kung sino man diyan, sa inyo na mananalangin, kinakatawan niyo nga ang mga tao na narito. My Lord. Ngayon ang mga pasilyo po'y punong-puno, ang altar po'y punong-puno. Siguro yung mga nasa 150, 200 tao ang narito. Ngayon, simulan niyong manalangin ng Panginoon, isugo mo ako. Speak, my Lord. Panginoon, isugo mo ako. Iyo pong pagalingin sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Kristo. Panginoon, iyo pong ipagkaloob ito. Oh, Diyos, iyo pong ipagkaloob ang mga panalangin ng mga narito. Huwag kayong bumitiw. Manatili lamang dyan hanggang sa mangyari ito. Manatili lamang hanggang sa marinig niyo ang pagtawag ng Diyos. Manatiling nakatayo hanggang sa mga kerubin na ialugin kayo na ang Espiritu Santo ibitbit na ang baga ng apoy mula sa dambana ng Diyos na idadampi na ito sa inyong mga labi.